Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Happy Monday po sa inyong lahat. At sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. So viral na viral nga ngayon yung pagdalaw ni Rose Martan sa paresan ni Diwata. At talagang nakakagulat yung ginawa niya dahil napakalaki ng ibinigay niya kay Diwata. Ayon nga kay Rose Martan, umaabot sa 5 milyon ang lahat-lahat ng tulong na inaibigay niya ngayong araw kay Diwata. So nabigyan niya si Diwata ng house and lot, nabigyan din niya ng cash na 1 million pesos at nabigyan din niya ng worth 1 million na mga produkto na pwede ring maibenta pa ni Diwata pandagdag sa kanyang negosyo. So, itong electric motor para hindi ka na magpapagat, i-charge mo lang. Kaya nagkaroon na siyang box sa likod. So, kailangan mo may pag-ibig, ganyan. Ayan, syempre mula sa Kayla's Bike Shop, ang aking sponsor matagal na. Meron akong sponsor kasi guys, ang Easy Brand, Easy Pro. So, sponsor natin to sa mga paresan natin. Pero dahil nga love ko si Diwata, sinabi ko rin sa kanila na baka pwede nyo rin sponsoran araw-araw ng libreng ice cream at juice sa mga pupunta kay Diwata. So, wala kayong babayaran, libre lang yan. Hanggat gusto ni Diwata, nandyan sila para supportahan niya. Maraming salamat po. Yan, bali libreng ice cream, napakasarap at libreng drinks para sa lahat ng nakapila para hindi kayo naiinitan at napapagod. Piliin kita, alin dyan sa 2 kahon ang pipiliin. Oh my God. Wow! Bakit ayaw mo nitong isa? Sure ka na, ito na muna. Alright. So, unahin na natin. Sure ka na talaga? Mas nabebet mo to. So, itaas natin ate ang first box natin. Oh my God, ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na yung house and lot! Ayan, ang unang laman ng kahon. House and lot! Laman ng kahon. Bayong! Bayong! Ayan. Ay! Sabi ko na nga! Wow! Sabi ko na nga ba? Grabe! Oh my God! House and lot! Totoo talaga yan! Woo! Legit! Legit! Ikaw na! Thank you so much! Woo! Woo! Ikaw na, Kuya Juan! Iyak na yan! Iyak na yan! Iiyak na yan! Deserve mo yan, Diwata! Diwata, para sa'yo talaga yan! Diwata! Para sa'yo yan, deserve mo yan! Oh my God! Oh! 100,000! 1 million! Kasi alam nyo guys, sa pagpapare, sa totoo lang. Oo, aminado ako, gaya-gaya ako. Okay lang yan! Bigay mo na yung guys. Kaya ko talaga sa kanya, pero hindi para yung isang kompetensya. Sa totoo lang, matagal na kami nagkatsa ni Diwata. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Kita ka ba? Kasi talagang na-inspire ako sa kanya. Grabe! Ang laki nun, 1 milyon! Ang tagal pa ko noon. Nagka-idea ako sa kanya na, Amigay! pala yun ka. Ganyan, tas ganyan. Matangis mo lang sa legit yung 1 milyon, kitang-kita namin! Woo! At sa kanya man, nasa 100. Napakaraming pamilya po yung nabago naming dalawa. Pero sa totoo lang guys, sa pagpapares na yan, wala po kaming kinikita talaga. Ayan, Pupunta kami doon! kumikita ba siya, kung magkano na ba ipon niya, kumikita ba talaga siya. So sabi niya sa akin, tinanong ko kung milyon na ba kinita mo kasi sa dami ng tao. Hindi raw, malayo pa, pero ngayon instant milyonaryo ka. Patunay din ito para sa akin ng kabutihan ng puso ni Rose Martan. Kung napanood nyo previously, I think mga 2 weeks or 3 weeks ago, yung aking video na kung saan ginawan ko ng video
Nung magpasya si Rose Martin, nagayahin ngayong paresan ni Diwata. Samot-saring mga comments ang natanggap actually ni Rose Martin. Merong mga nambash sa kanya dahil sinasabi nga na inggitera, mukhang pera, hindi na ako kontento sa dami ng pera at gagayahin pa daw yung paresan ni Diwata. Pero dun sa video ko, hindi ko binash si Rose Martin. In fact, pinuri ko pa siya. Dahil nakikita ko naman talaga na tama nga yung sinasabi niya na na-inspired siya kay Diwata at wala siyang plano na kalabanin ang paresan ni Diwata. In fact, napakalayo rin ng kanilang mga pwesto. So doon pala nakikita ko na walang competition ang mangyayari. Lalo pang ang gumanda nung nagtayo ng paresan din si Rose Martin sa dalawang properties niya, sa Tagaytay at sa Laguna. Dahil dito, marami na namang mabibigyan ng mga trabaho. Sabi nga ni Rose Martin, kung yung pwesto ni Diwata ay nakapagbigay ng more than 80 na trabaho sa mga tauhan niya, yung pwesto naman daw niya ay makapagbibigay ng almost 100 na trabaho. Dahil sa bawat pwesto niya, halos nasa 50 daw yung mga tao niya. So napakaganda nito at napakalaking tulong ito, lalong-lalo na ngayon na alam natin na mahirap talaga maghanap ng trabaho. So sana wag nating tingnan sa masamang anggulo itong ginagawa ni Rose Martin. Kasi kung tutuusin natin, nakakatulong siya, katulad ni Diwata, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga trabaho sa ating mga kababayan. Kesa naman yun ang babash lang tayo, ni isang kusing wala naman tayong naitutulong. Yung pambabash sa mga ganitong tao, para sa akin, ito yung mga humihila pababa sa mga tulad ni na Diwata at Rose Martin. Yung sinasabi ni Rose Martin na na-inspired siya kay Diwata sa paresan ni Diwata, alam ko yung pakiramdam na yun. Katulad din natin kung minsan meron tayong kapatid, meron tayong kaibigan, meron tayong kakilala na umasenso sa buhay, gusto nating matulad sa kanila. Pero hindi natin sila sisiraan or hihilain pababa. Instead, ayon nga kay Rosemar, ganun yung ginagawa natin. Nagiging inspirasyon natin sila to strive better. In fact, ang tingin ko dun kay Rose Martin, na-inspired siya na lalo pa siyang tumulong sa kapwa-tao. At ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga trabaho. Ayon na rin kasi mismo kay Diwata, hindi talaga ganun kalaki ang kinikita ng mga paresan nila dahil mura nga yung benta nila sa ganung klaseng package na ng paresan. So kumbaga, kahit sabihin natin na hindi pwedeng hindi sila naghahabol ng kita, kailangan pa rin talaga nilang kumita. Pero hindi yung sobra-sobra. Sobrang kita na halos mabubutas na yung bulsa ng mga mamimili ng mga kumakain sa kanila. Ang sa kanila lang, kumita kahit papano para siyempre, pang-maintain din ng negosyo nila. Katulad ng mga pasahod sa mga tauhan nila, pang-improve ng mga gamit nila sa pagluluto at sa mga pwesto nila. Pambayad ng mga lisensya, pambayad ng mga renta o upa ng mga pwesto nila, pambayad ng mga bills, ng kuryente at iba-iba pa. So kailangan talaga, kumikita rin sila. At hindi na natin dapat kini-question yun. Wala naman sigurong tao na magdinegosyo para malugi. Lahat ng tao kaya nagninegosyo dahil gusto nilang kumita at madagdagan yung mga ipon nila. Pero hindi kasi ganun kadali ang magnegosyo. So dapat intindihin din natin na itong mga katulad ni na Diwata at ni Rose Martin, sinuwerte sila sa kanilang negosyo. Tinangkilik ng mga tao yung mga negosyo nila. So hayaan natin sila na kung lalago pa man yung kanilang mga negosyo, sigurado marami pang taong matutulungan nila. Sa pagdalaw nga ni Rose Martin kanina dun sa paresan ni Diwata na kung saan binigyan nga niya ng worth 5 million na regalo itong si Diwata, meron din siya nabigyan doon isang tao na walang trabaho at walang tirahan. Naabutan niya ito ng 10,000 piso. At grabe yung iyak ng taong yun dahil para sa kanya napakalaking biyaya yung natanggap niya na 10,000. Hirap na ako sa buhay ko. Maraming salamat. Idol, magkano yung binigay sa'yo ni Rosmar? 10,000. 10,000. Nagpapasalamat ka naman sa kay Rosmar. Sobra, grabe. So hindi nawawala ang pag-asa natin. Habang nabubuhay, dapat may pag-asa. Di ba? Ano masabi mo sa tanggap ng blessing? Hindi ko maipaliwanag, grabe. So ngayon, Idol, masasabi mo ngayon, no, habang nabubuhay ang isang tao, may pag-asa. Salamat Yan. sa Magkano yan, Idol? Magkano? 10,000. Siya po nakatanggap ng 10,000 mga kabayan dahil yung aso po kanina tinataas po. Ayan, Idol, mga kababayan, at nabigyan ng 10,000. Itong maswerte nating kababayan, no, na nakatira lang sa alsada. Ang kinaganda nito, pinapahanap na siya ngayon ni Rose Martin. Ayon kay Rose Martin, kukunin niya bilang trabahante.
Itong taong ito, bibigyan niya ng sahod na minimum wage. Itong taong ito, libre ang tirahan pati, libre ang pagkain, may mga benefits pa, at may 13-month pay pa. So sana makarating agad ito dun sa tao na talagang sobra yung iyak sa 10,000 natanggap niya mula kay Rose Martin. Nang sa ganun, makapag-umpisa na siya kay Rose Martin at tuluyan ng mabago yung buhay niya. Minsan kasi, bigla-bigla nating binabash yung isang tao at iniisip natin na lahat ng ginagawa nilang kabutihan ay laging may kapalit. Hindi tayo dapat ganon. Kahit pasabihin din natin kung minsan na for the content, yung ginagawa ng isang tao para sumikat siya at para lalo siyang tangkilikin, as long as nakatulong siya. Siguro huwag naman tayong mag-comment ng masyadong foul about dun sa tao. Dahil kung titingnan natin, kahit papano nakakatulong sila kumpara sa atin na puro pambabash lang yung kaya natin gawin at wala naman tayong natutulungan o nabibigyan ni isang kusing sa kapwa-tao natin o kahit man lang sa mga kapitbahay natin. Iwasan nating magkaroon ng crab mentality, yung sinasabing madalas tayong nanghihila pababa ng mga tao. Huwag din natin lahatin na lahat ng tao ay gumagawa ng mga kabutihan for the views lang or for the content or for the money. Hindi po ganun lahat ng tao. Maganda rin kasi na navi-video nila yung kanilang mga charity o yung mga pagkakawang gawa nila o pagtulong sa mga kapwa-tao. Dahil hindi lang ito bilang ebidensya, kung hindi, bilang inspirasyon sa atin. Iba kasi kung nakikita natin yung mismong pagtulong nila. Nakakakuha tayo ng idea at nai-inspire na tayo na someday, somehow, kapag maluwag-luwag na tayo, ay gagawin din natin yung mga ginagawa nila. So kudos kay Rose Martin. Sana mas biyayaan pa siya para mas marami pa siyang tao matutulungan. At kay Diwata, ganun din. Sana mananatili siyang humble at panatilihin niya yung mga paa niya na nakayapak sa lupa. At lalo pa rin sanang magpatuloy yung negosyo niya para nang sa ganun, katulad ni Rose Martin, marami pa silang matutulungang mga kababayan natin. And this is all for now, mga kaibigan. At least for this day, very inspiring yung mga nabalitaan natin ngayon. Sabi nga nila, faith in humanity is restored. Kumbaga, nanunumbalik yung tiwala natin na marami pa rin talagang tao na may mabubuting loob dito sa mundong ito, hindi lang sa Pilipinas. Dahil sa mga katulad ni Rose Martin at Diwata, sana dumami pa ang mga taong katulad nila. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Enjoy your Monday, everyone. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay, and God bless.